So kung amo mga Bibles review mga iso, natong abrihan in the book of Amos, chapter 4, verse 12. Amos chapter 4, verse 12. Ingon siya dinha, busa katawhan sa Israel, silutan ko gayud kamo, o kay himuon ko man gayud kini, pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Sa English, ingon siya dinha, therefore, this is what I will do to you, O Israel. And because I will do this to you, prepare to meet your God. Mag-ampo ta. Hallelujah. Labing gamhanan o balaan ng mga Diyos, ni kamuntagon. Salamat kasi ang presensya na nasa mong taliwala karon. Thank you, Lord, that as our praises arise, your blessings come down. O salamat kay andamon mo mata kasing-kasing, Lord, mahimo kining tabunok na kasing-kasing uhaw na kasing-kasing nga maminaw, andam nga mubuhat o Dios sa imong mapulong karon nga kabuntagon. And we thank you, Lord, that you will take over the pulpit this morning, O God. I am nothing without you, Lord, and may you speak unto your people, illumine their minds, lighten their minds, O God, para o Dios magawas kami ang templo ang Ginoo nga we will never be the same again. We are new and we are equipped, we are full sa imong mga mensahe o sa imong mga pulong. We give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Ang atuang title karong nga kabuntagon mga igsoon is Prepare to Meet Your God. Sama sa gibasa nato kaganina in the book of Amos. Are you ready to meet your God? Pangutanan ang tapa niya. Andam ka na ba nga mga tubang sa imong Dios? Andam na ba kang mga tubang sa imong magbubuhat? Andam na ba ka nga mga tubang niya? Are you ready to meet your God this morning? Amen? So there was a college boy kuno who failed in all his subject. Napagsak siya sa tanan niyang subject sa college. So sa diyang pagkabalo dyan niya, gitextan din niya yung mama nga, Ma, I failed everything. Failed everything. Mura ba telegrama? Failed everything. Prepare Dad. Pandam na yung papa. Kaya siyempre, no? Isa ko yung ka ng malipay na kung ibay na bagsak na reply yung mama, Dad is prepared. Prepare yourself. Andam na kuno ang iyang amahan. Siya na lang kuno dapat mangandam. Amen? So pagkatawa mga isuon, pero gusto na akong awhagon kang tanan karong kabuntagon that God is ready. Amen. And anytime soon, He will be coming back. O ikaw ba andam? Yes. Andam ba ka nga mutong mga tubang sa imuhang manluwas, sa imong magbubuhat karong nga kabuntagon. Amen? So kini nga, karon ay magkanggit-kanggit. Napay nabiling gamay na lang dyan tayo. Napay kanggit-kanggit, pero gamay na lang. Okay? So, gipadayag sa Ginoo mga isuon. Kini at katong gibasa nato nga teksto kaganina is gipadayag sa Ginoo ngadto kang propeta Amos. So, ang Amos, the book of Amos, kung makita ninyo na siya 9 chapters lang, nga nag-awhag sa mga katawhan sa mga taga-Israel nga mga tubang sila sa Dios. Kaya after so many warnings and after so many judgment, God has sent unto them, nagpabiling gihapon na stubborn and disobedient and idolatrous ang mga taga-Israel. So, daghan na siya ipadalang warning. And that verse na inatong ibasa kaganina serves as a wake-up call, highlighting na dili mapugnan ang atubang nila sa paghukom sa Dios and urging them na mahimong right unto God. So, God has used several means para i-discipline sila. So daghang gitugot ang Ginoo nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi para lang sila disiplinahon. Drought, famine, mga crop diseases, mga locust, mga plague, war. Kung basahon ninyo ang tibok Amos, mga isuligay, ipakita. Kaya ang tema sa tibok Amos, mga is the judgment of God unto the people of Israel tungkol sa ilang pagka-stubborn. Yet, and many times, chapter 4, many times giingon din ha, yet you have not returned to me, declares the Lord. Yet, wala gihapon mo mubalik nako, O Israel. May giingon sa Ginoo. Kaya bisag kapila siya nagpadalang mga warnings o mga pagbadlong sa gihapon. Nagpadayon sila sa dautan nilang mga gawi, nagpadayon sila sa mga dautan nilang binuhatan. Ingon ang dayon ng Ginoo, yet you have not returned to me. Verse 6 to 11 mo, in conclude siya
sa Amos 4:12 kay tungod dili man mo balik nako, tungod kay wala man mo maghinusunan pangandam kamo sa pag-atubang kanako. Prepare to meet your God. And the next chapter sa verses sa chapter 5 anak mga igsuon, ako lang i-recap gamay ang Amos nga kapila 3 times sa chapter 5 niingon siya dinakala seek me and live. Pangitaan ko niyo in verse 4, verse 6 and verse 14 niyo siya seek me and live, seek the Lord and live, seek God and not evil that you may live. So kapila ni ipimangnuan kung pahimangno pagpadlong pagdisiplina wala siya magkulang sa mga taga-Israel. Pero sa gyapon niyo siya, pangitaan ko ninyo aron makakaplag mong kinabuhi. Pangitaan ko ninyo pag ginulsol mo aron kamo maluwas. Pero wala gyapon ang mga Israel. And I tell you this morning mga ison that there is also a judgment coming for all of us. Agree ba mo? We will all meet God. Kinapupo na Nel aron ma-emphasize dito siya. There is a judgment coming for all of us and we shall all meet God. Mga tubang, we will all meet God. Kitang tanan. Matud pa, there are 1,000 things that you can refrain from doing. May mga butang na makabalibad ka nga muampo, makalikay ka mabasa Bible, makalikay ka sa paghinulsol or turn from your evil ways, makalikay ka sa pagduol sa Ginoo, makalikay ka sa pag-worship, but we cannot refuse to meet God. Yes. Dili dyan na malikayan. Dili lang si Thanos ay inevitable. I am inevitable, but also the Lord our God. He is the real. So, tanan, daghan ka kayan o balibaran diri sa kalibutan, pero you cannot refuse to meet God. Okay, our lives, this here on earth, mga ison, will either face death, or kung dili man ganit ka mamatay, makaabot ka sa second coming of our Lord Jesus Christ. So, either way, kung sa mga mahitabuan ng mga ison, mga tubang jutang tanan sa atong magbubuhat. Amen? So, we will all face death. In Hebrews 9:1-27, yung siya, just as man is destined to die once. Ang tanang gikinahanglan, mamatay sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Diyos. So, mga tubang kitang tanan, wala dili mamatay. Tanan ta mo agi o kamatayon. Maliban na lang kumaabtan ta sa rapture. Then, hindi kamatayan ang mga tubang. And after that, matubang, tapos niya na hukman siya sa Diyos. Ang kamatayon mga ison, wala na ba siya gipili na edad? Correct. Wala siya gipili na estado sa kinabuhi. O dato, pobre man ka, bata, o tigulang man ka, or even your personal sikat, o dili man ka maabot yun ang kamatayon. Hala, bata pa man to siya kaayo. Yung babay na niyan, na siya kung karoon ng bulana, nga gipost na sa newsfeed sa Divine Grace, ang teacher ni Vince at tong grade 1 siya, kaya nag-private school siya una dito sa Pampanga na matay. Na-shock ko kay tansya na ako bata pa dito siya, napa dito siya in her 30s. Na namatay siya rin, wala akong pinadunggan nga nagdaot, nagsakit. At kung dito may maghatutsuha ko sa akong anak, okay man siya kaayo. Di nabalitaan na lang ako nga namatay siya. Diba? Uy, healthy man ito kaayo. Di makadungkang is, uy nga naman, kalit in anak ka kalit. And that is so real mga isuon. Makaingon ka nga okay ang iyong kinabuhi ka, we don't know. Diba? Dili sa pagpanunglot, pero kitang tanan mo atubang dyan o kamatayon. Kaya wala kitang na kung ato kag menteryo lahi-lahi ang sizes sa mga lugnanan ngadto. And then, bisan pagdato ka, bisan mga tambal o bisan usa pa dili makapugong. And then usa ka parable in the book of chapter Luke. In the book of Luke chapter 12:16-21, ang parable of the rich fool. Diba? Kay dato na ko siya kaayo. Sa dako nga namalandong siya sa Hebrews 17-18. Namalandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanan kung abot. Ingon siya, kung sa may akong angay buhaton. Mo na kong buhaton, ingon siya. Magtukod ko na siya, mas dako-dako ko nga barn. And sa diha i-store niya tanan niya mga grains and mga goods. Then in verse 19, ingon siya in verse 19, unya, ingon ko sa yung pagkabulahan ni mo. Ana-ana kanimo ang tanan mga butang yung kinang-alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang kaon, inom o paglipay. Wala niya. Verse 19, Luke 12:19. Luke 12:19, o diba? Sa diha nga napuno na iyang giguba ang daan ng bar, nagpahimo siya mas dako pa. Then feeling niya, establish na ko kaayo. Bisan pag din ako trabaho, pila ka mga katuigan, ayahay na ko kaayo.
Maglipay-lipay, dahil yun sa mga kusang kagal, yung pagpahayahay na lang. Paglipay, kaon, inom o paglipay. Then in verse 20, inan siya sa Ginoo. Kini siya parable siya maisuna, which is na a deeper meaning. Inan siya sa Ginoo in verse 20, uy buang, niini gayong gabi una, mamatay ka. Unya, kinsa na may makapalagyan ni anang tanang butang nga imong gitigong alang sa imong kaugalingon. Di ba? Feeling niya dato siya kaayo, pero niyang himsuga na kaayo, kay nakabuhat siya, og dagko kaayo nga mga trabaho, and then maglipay-lipay, mag-inom-inom na lang siya, then ignan siya nagkaroon gabi una, kwaon na iyang kinabuhi. Kung saon na lamang itong tanan niya gitigong. Mga isuot, in verse 31, mingon siya din ha, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili datot at tubangan sa Dios. So mo ni message ato nga parabulo. Nga duro kag paningkamot pagukod sa bisan unsa bahandi diri sa kalibutan aron i-secure ang imong kaugalingon pero wala nimo ma-secure ang imong kana. So God is not against those people who is working hard. God is not against sa inyong mga pagpaningkamot igsuon. God is not against nga man sikay ka sa matag adlaw. God is not against sa inyong mga kakugi aron makakaon mo, makapalit mo sa inyong gusto. God is not against all of them. But what this parable is trying to say mga igsuon, na dinha sa inyong pagpaningsikay ayaw ninyo kalimti ang Ginoo. Amen. Sa inyong pagpanagtigom ayaw ninyo kalimti ang Ginoo. Kay dato ka sa pisikal, dato ka diri sa kalibutan pero kay wala kay dula dito sa langit. Na busy na ka pero dili ka dato at tubangan sa Dios. So kinahanglan karon pang buhi ta mga isuon pangandaman na nato kay matud pa mubo lang ang kinabuhi, and eternity is long. Mao'y dapat natong pangandaman. Manikay-sikay pa pero unahon nato kanunay ang Ginoo sa ato mga kinabuhi. Matud pa sa usa ka kanta, usa ka stanza sa usa ka kanta, ingon siya diha, careless soul, oh heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment and prepared to meet thy God. So, dili trahedya ang kamatayon mga isuon. Ang trahedya, muatubang ka sa imong magbubuhat niya wala di kay Ginoo. Dili di ay kaandam. So, andam mo na to at tumakaagaling samtang naapata diri sa kalibutan, mangandam ta, and then, andam ta at muatubang sa ato magbubuhat. Mga isuon kami ni Kevin, bitaw nagsugod mi pag-minute na mo, 5,000 ang gasto sa kasal. Nailalay ni hatag og litson. Then among wedding ring ta 300. So 600 ang duha. Nabungkag na siya kay kuan naman to 925 na silver. Nabungkag na siya. So naipalit tala pud libak o kini Avon pud ni. So ato nga time wala 5,000 ako isuot nga dress kay jud ato hinatag ni Pastor Mincho tag 50 o kay ukay. So kini bayran ako ni suotan sa imong kasal. Ano na dito kasimple? 5,000 din nga rin nihatag og litson sa sa parents na mo, then nihatag og cake. Then, pagsugod na mo mga ison dito mi sa bagumbong, kalookan, panapuyo at tungatay. Wala, pag-abot na mo sa mong balay kutson, electric pan rin among dala. Then, amalit ko, o gasto, kaldero, isa kakawang dako, then isa ka kaldero, lumagan, magluto, luwag. Wala kami, wala supa. Then wala din may mga mahadlok may muutang og TV, mahadlok may muutang og aircon, mahadlok may muutang og likuranan kay feeling namo ko mangutang ni kami kakaon. Kay gamay ra jud kay ang sulya sa uban atong pagsugod lisod ang mga unang tuig mga isuon. And then nakaingon ko nga, sige lang, pangnara lang moabot ng mga grasya. And then ang tita ni Kevin at nga tayo mubalhin, daghan siya mga gamit, gibili nga sa amuha, di naka-ref ni, then daghan kami mga utensils na bili, nami aparador, so mga binili na gamit. And then, ngano ako i-share sa inyo mga isuon, kay karon nakabaton niyo kinabuhi, maayo, makaingon ko nga maayo ang among kinabuhi. Pero mga isuon, ang nahimo lang dyan namong sekreto mag-asawa is to make the Lord first in everything sa among kaminyoon. First siya sa among finances, bisa gamay kayo ang among sweldo, ilain dyan na mo ang tithes. Isulod dyan ay namong subri para dili namin matintal. Nga ihulog dyan ay pagka-Domingo kay kasana sa swiduan sa usa ka bulan. Ihulog dyan na mo din namin matintal. Then, maunang dyan budget-budgeto na mo the rest of the month. Then, unahon dyan na mo siya sa among oras. Kada namin mga lakaw-lakaw, in-schedule, uy, Domingo, manin pa, magtana. Uy, prayer meeting, mana. So, gamon dyan giuna ang ginudilin sa finances, pati sa among time. Unahon na mo siya kanunay. Kailangan galing mga activity sa gawas na mo
Say term ani mo conflict sa activity sa simbahan ipadapin sa Diyo na mo unahon Diyo na mo ang Ginoo. Then bisan within our family gihimo na mo kanunay nga kumo mga tuog mi mag-ampo mi mangaon mi mag-ampo mi nami problema mag-ampo mi kumubiyahe mi mag-ampo mi amo siya gihimo kanunay nga first and everything. And then niabot mi karon nahimo ra mi 11 years mga igsoon. Looking back nakahilak jud ko kay daghang butang gihatag ang Ginoo sa mga nga wala namo pagayo but He knows that we need it. Kung man sa iyang papa sa una but mga igsoon naaman ko'y mga diary na gikuan sa mga kadaugan sa Ginoo makahila ko kay daghan atong tanan wala ko pangayo pero gihatag jud sa Ginoo kay He knows nga giuna namo sa tanan-tanan sa among mga kinabuhi. Mo nang dinhipon samtang buhi pa ta mga igsuon, I tell you and proven and tested na that himuon gali nimo una ang Ginoo sa tanan. Makalingi na din kapila katuig ang mulabay kay Lord, you have been so good to me. You have been so faithful to me. Makaingon din ka Ginoo, how can I repay you Lord for all your goodness to me? Unsaon ka nako pagbayad sa imong pagkamatinud-anon dili lang sa material mga igsoon nga nahitabo sa among kinabuhi but more sa among espiritual. Kasi magdahom ato mga first 3 years na mo magtiayon sige og away na may mga kanag-away kay mga adjustment period. Kung ako bang mga kinasal karon ba ilang mga honeymoon period na nag-travel sila kami na aram kay dinhi na mo afford na mag-travel magbinangay min duha. Mo ni adjustment period ug honeymoon period na mo. Pero sa diha nga makita na namo karon pasalamat ko sa Ginoo that God has keeping our marriage intact, happy and peaceful. Kay gihimo na mo siyang sentro sa among Panginoon. And that can happen to you as well mga igsoon. Bisan kamo nga mga batan-on. Bisan karong pagmatinud-ano na mo so that kung iplasta na mo sa mga kinabuhi mahimo magmalipay ug magmalinawon. So dili kapugan ang kamatayon. Next is dili po nato mapugan ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17 ningon siya dinha ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kanini mao kini kita nga buhi pa inibalik sa Ginoo. So wala pa ka namatay maabtan nato ang rapture dili magunang ito nga matay na unya mabati ang singgit sa pagmando sa arkanghel inuman ang lanog sa trumpeta sa Dios umukunsad ang Ginoo gikan sa langit may unang mabanhaw kadtong nangamatay na nga nagtuo kang Kristo unya kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod ang pagsugat sa Ginoo o kita unya uban nga kanunay sa Ginoo. Pakpakan nato itong buhay ka Diyos. Are you excited? Ano mo nga senaryo nga isuon? Na isingit sa arkanghel. Bata ka ba nung sa ilisingit? Then mulanog ang trumpeta, mabuak ang langit, makita ni mo imong manluwas din sa kapanganuran. Then sa kalit lang sa usa kapitik lang, imo na siya nakauban. Di ba good? Excited ba ta? Yeah. O di kung baan na ta? Diba? Usa ka nindot ang exciting ka nga senaryo may isuon na iniglanong makitaan ni mo din makahayag kag pag-apin. Wow Lord, dugay na dyan kung paabot aning taknaan na makauban ka hangtod na dayon sa hangtod mga isuon. Then in Matthew 22:42 and 44, ingon siya din ha, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. So ang rapture sama sa kamatayon wala po'y nakabalo. Wala po'y nakatagna. Naidagang mga predictions na ito kunong 2020 at 2012 kuno, di ba? Napagay sa lida itong 2012 na salida na yung mga predictions na ani na lang kunong katuig na bili pero wala joy na sayon. Bumaw na yun sa 44, busa kamo usab kinaanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Sa takna nga wala nimo paabuta, sa takna nimo nga wala nimo latang mga isuon. And there are parables in the Bible nga katulimang ka parables nga matud pa nagtudlo ka nato na sudden, kalit, unexpected, wala nimo na huma ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sumuon siya ang mga parable. The parable of the doorkeeper. Katong magbantay kanunay sa gate nga kung abot na day na niyang agalon andam siya kanunay nga makaabri niini. So di siya dapat tulog aron ipanawag sa iyang agalon abri. Then owner of the house, katong tag-iya sa balay nga ang story ani is wala ta kabalo kung kano sa sulod ang kawatan.
O mo ni siya nga parabol. Eh kung kabalo pa ta maabot ang kawatan, na madlag na taog duro, na nirado na taog ayo, na narangka na ta, gadalgaling ko na tas kapling ka, anda mo bunal, di ba? Pero wala. So inarig, ipakaisama siya. Then servant in charge of the household. Katong ulipon nagibilin sa iyahang amo sa ilang balay. Naunya kung pagkabalo niya nga madugay pa rin, malangay pa rin ang agalon, ipangulatan niya yung kauban ng mga servant. So mo ni siya nga story. Then the 10 virgins, kini famous na siya. Katong 5 nga nabukdan o katong 5 nga naay reserva. Manang pagbalik paabot silang bridegroom, nakalahutay sila. Then, proper use of talents. Mo ni siya katong agalon nga mihatag og tagsa-tagsa ka talents sa iyang mga servants. Then, expect niya nga katong talents nga iyang gihatag sa iyang mga servants, ilahatong i-multiply. Ilang ayuhon pagdala. Aron, inibalik na daghana. So, kini siya mao nga pasumbingay sa Biblia nga nagpakita nato mga isuon nga tinuod ang rapture. Mahitabo ang rapture, mahitabo ang pagbalik sa atong manluluwas, and kitagaag emphasis din ha that it is sudden and unexpected. Mga kinahanglan kita kanunay andam. So unsaon man nato nga kita andam ta kanunay. Unsaon man nga kung unya mamatay ko o mag-rapture pinakalit ugma andam nako. First thing you need to do mga isuon. Number 1, you need to be certain that you have Jesus in your heart. Amen. Tanaw, ikama yung kasing-kasing karon. Ikama na ba Jesus ni? Naaba ni Jesus? Isuon na dili lang relihiyon ang imong nadawa. Hello? Dili ang pundok ang imong nadawa. Dili lang pagtulunan ang imong nadawa. Si Jesus na imong manluluwas mo din nadawat mo sulod sa imong kasing-kasing. Dili lang takot-takot. Dili lang simba-simba kada Domingo. And right this moment, you are very certain that you are very sure that you have Jesus in your heart. Na kung balik sa karon or kung paulit ko niya dito, na ako Jesus sa akong kasing-kasing. Ako maison, I grew up in a Christian home. So kung mayroon ka sabat-sabat o mga kanang prayer of acceptance, kadaghanan. Mga prayer meeting, dili may hap, mga youth camp, dili may hap, at tinan ako latanan. Simba, dili kinahanglan dili mo absent, gamalibag na daot. Kinahanglan dili malate, may mga itubro sa umama na mo before. Then, gathering ta na activity na So, tanang sabat-sabat na, nagpabautismo kami ko sa una. Tagaling sunod-sunod lagi. Sunod sa ingilitanan. Then, later on, I realized na katungtanan akong nabatunan di ay religion ra. Katungtanan ako ang nasundan. So, I thought all of those are enough. So, abi na ko sakto na to. Nakasabat-sabat na ko, nakakuyong na ko simba, akong mama worship leader, ang akong papa deacon sa church, mutugtog pa dyan ng gitara. So, abi na ko, sakto na tong tanan. Daga na nag-ampo para nako. But then I realized at the age of 20, kinahanglan day kong relasyon sa akong manluluwas. Di ay ka na naminaw lang ko kada Domingo, kinahanglan na ako relasyon. So akong 20 years mga isod, I wasted it na nakaingon ko enough na ang tanan. And the rest of my 20 years, na midawat ko sa Ginoo, may balik ko, ako siyang ipasulod sa akong kasing-kasing. And I let Him reign in my life. Ikumpara na ko, lahi na dyan di ay, 20 years, nga nakasure ko nga na ako'y Jesus sa akong kasing-kasing. So siguruhan ni mo maigsoon kay matod pa, there is no other way. In John 14:6, mingon siya din na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So no one comes, walay makaatubang na to sa amahan except through Jesus Christ. May suminig, abot unya ni mo dito sa anit, we cannot brag about our accomplishments. Dili ta makapanghambog sa ato mga nakumpisan dili sa kalibutan. Membro ko og dakong simbahan. Membro ko atong pastor nga may kay muhalin. Membro ko atong sikat kaayo nga pastor. Membro ko maayo ko binungatan wala ko'y kanang nasagasaan na tao. Maayo kay kumataw dili na siya nato ikapaghambog tanan. Because Jesus is the only way. His blood that was shed on the cross of Calvary, na namatay sa unya, nabanhaw siya, maura na siya kinahanglan, maura na siya mahimo ni mong dalan isuon aron makaatubang ka ngadto sa atong Dios Amahan. In Acts 4:12, mingon siya din na ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga mao'y makaluwas kanato. Matod pa sa atong kanta kaganina, there is no other name. Yes. It's only Jesus. Wala nay laing ngalan mga isuon. Dili nga lang sa bisan kinsa nga santos o kinakusgan nimo na imong himuong pag-entrada dito is only through Jesus Christ. Amen.
And kinahanglan na isure nimo. Manay Romans chapter 10 verses 9 to 10, ingon siya maluwas ka kung ipahayag. Kaning ipahayag English ani is if you will confess, if you will declare that Jesus is your Lord, nga mo si Jesus ay imong Ginoo. Kung ang kaning declaration mo was di lang kanitang mumbling lang or imo lang giyaw-yaw isuon, kung dili imuha yung himo nimo public or verbal declaration of your faith. Dili lang basta-basta mamaterin lang sa imong bakbak. Sadya nga isugid nimo, Jesus, you are my Lord. Kana siya is a public declaration and verbal declaration of your faith na mituo ka niya na namatay siya para sa imong mga sala na and nabanhaw siya dito sa nakayad siya dito sa kalangitan. Then mutuo ka o sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kita matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayon o naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Gipahayag man nato kini. Una, you have to naatay ABC of kung kamo diri mga igsoon gusto mo share sa inyo baka mga loved ones, sa inyo mga silingan, you have here the ABCs of salvation. So una, you have to admit that you are a sinner. Dawato nimo nga makasala ka. Dawato nato nga makasala, walay matarong nato. And B is you have to believe that Jesus paid for your sin on the cross. Nagibayran niya pagdupa niya dito, gibayran niya tanan. Matupa ni Billy Graham ang cross kuno ang pinakahugaw nga lugar sa kalibutan. Kay dito kuno gilansa ang tanang hugaw o tanang klaseng sala sa kalibutan. And si Jesus anang a moment na himong pinakahugaw nga tao dinha sa tibok kalibutan. Though wala siya nakasala pero gipasan niya ang tanan para kita malimpyuhan na sa atong mga sala. Para kita nang tanan madeklara paid in full. Amen? Then C, confess that Jesus is Lord and call upon Him for salvation. Isugid nimo na siya ang imong manluluwas. So katong ingon ako kaganina that we are to admit natay mga scripture references ato in the book of Romans. Naba diha Nel? Romans 3:10, 3:23. Murag next to ani. Okay, so kasulatan na ingon wala gay tawo matarong. And next, ingon siya nakasala ang tanan nahilayo sa himaya sa Dios. The next, kay tungod nakasala man kitang tanan ang bayad ni ana is mao ang kamatayon. Amen? Nakuha nato mga isuon? Sure na ta that we have Jesus in our hearts? O kita sigurado na we need also to consecrate ourselves before God. Kung na kay Kristo sa kasing-kasing mga isuon, kinahanglan i-consecrate nimo ang kagalingon nimo. Ang consecrate in English dictionary sa Bible ingon siya to dedicate or set apart something or someone for a sacred purpose, para sa balaanon na purpose. Imong i-separate imong kaugalingon for God's service and worship. It involves a deliberate act of making something holy and separating it from common or secular use. So gilain nimo imong kaugalingon. Gikan sa secular or kalibutanon nga mga butang, i-separate nimo ang imong kaugalingon. After accepting it, i-separate nimo ang imo nang gideklara na ako para ra jud ko sa Ginoo. Para ra jud ko sa Ginoo. Dili na jud ko magkanta-kanta ng kalibutanon mga kanta. Di na dyan ko magsayo-sayo ng kalibutan ng mga sayaw para radyo ko sa Ginoo. Amen? Para radyo ko sa Ginoo. Then, ato ko sa Luzon, mga social lang po na ako, no? Nakato ko sa Luzon. Kaya ba na mo nga mga Christian kuan, congregation, kauban sa church. So, pag-invite na mo sa ilahang birthday, hindi na ko kayo mong kasarapin, nag-video sila. Then, nagkantahay sila, anak. Pag-ulihin ko sa kumbala nga, nagkantahay sila no, video period. Diba? Okay naman basta di lang i-upload at tulad daw ng mga gathering, ano to nga tapos galingaw-lingaw sila. Din ako sa kasing-kasing kung una-una, pwede mo ka mag-lingaw-lingaw, mag-worship, magkata-kanta, mga worship songs. Diba? People in the world or uban mo makaingon nga we are over spiritual, but that is consecrating yourself. Correct. Dili na over spirituality, pero i-consider nimo igsuon na imong lawas templo na sa Dios. Amen. O walay butang kalibutanon, walay butang hugaw na dapat makasulod ini kay kini dedicate na ngadto sa Ginoo. Amen. So that is consecrating, and there is an account
in the Bible, mga igsoon, in the book of Exodus chapter 19, na makita nato din nga ang Ginoo gusto siyang makiatubang sa mga taga-Israel in the Mount Sinai. Ingon siya, nanay, ang Ginoo yung kang Moises, muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganon, aron makadungog ang mga tao kanako nga makigsulti kanimo o mutuo sila kanimo kanunay. O gisuginan ko si Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao, ginay Moises sa mga tao. So, pinangka kasi Ginoo si Moises. No? Kay, ani nga moment mga isuon, inaog lang siya for the sake ni Moses. Kay ang mga tao, ang mga Israelites, magunangin mingon nga, ang Ginoo, dyan kay gasturyan niya, katumutumuo raman dyan siguro si Moises. So, ingon ang Ginoo, buka naog ko sa Mount Sinai, padunggon na ko sila Moises, padunggon na ko sila nga mag-istoryahanay tangduha. Aron sila mutuo na ang tanan nga imong isulti kanila gikan kanako. Sabihan niya. Then in verse 10 ingon siya din ha, adtuwa ang mga tao ina sila nga hinluan nila ang ilang kaugalingon. Sa English ani kay naa word nga consecrate. So hinluan nila ang ilang mga kaugalingon karon ug ugmaalang sa pagsimba kinahanglan labahan nila ang ilang mga bisti. So ila in the Old Testament times mga isuon is kanang physical jud ng consecration, maligo sila, manlabas sila, and the next verses gani diriginan sila ni Moises katong mga magtiayon na wala sa sexual intercourse na may tabo, kay in the third day makikita mo sa inyong Dios. So kinahanglan i-consecrate ninyo ang inyong mga kaugalihon, andamon ninyo ang inyong mga kaugalihon. Then in verse 11, yan ang adlaw ako ang Ginoo mukunsag sa bukid sa Sinai aron makita sa tanan nga mga tawo. So gusto lang nako ang emphasis ani Marisol, gusto lang makita ninyo na during those times i-consecrate, i-purify nila ilang kaugalihon pinaagi sa pagkaligo o paglabas silang bisti. But now in the New Testament times din sa ato karon, we are sanctified and we are being consecrated through the blood of our Lord Jesus Christ na naula dito sa cross sa Kalbaryo. And ang atong buhaton karon is na atay gitawag nga daily consecration or kini progressive nga sanctification nga sa atong kaugalingon we will purify our minds, our hearts, and even our actions aron sa kanunay putli o limpita at tubangan sa Ginoo. Then ang nahitabo ra ba ato ako lang pong ipadayon wala ingatubag ang mga taga-Israel kaysa paghinay-hinay na ugnaog sa Ginoo sa Mount Sinai na puno ang sa Mount Sinai baga nga panganon nag-thunder and lightning, then ang mga trumpeta perting usugan na kay pagkaniho hintremble ang mga taga-Israel nangmurog sila pag-ayo kay dili sila contain sa presensya, sa pagkabalaan, pagkahalangdon o pagkahimayaon sa tuong buhay na Diyos. Wala sila ka-contain. Mingon sila ni Moises, ikaw na lang dito Moises. So ato nga time na-realize nila na dili ka ilalim ang trabaho ni Moises na maatubang siya sa labing halangdon na Diyos, dili ka ito lalim. So diha yung tuo na din sila and they trust in Moises, my son. Kasi Moises pagsaka dito, no sweat. Kaya nga naman, anad na siya kanunay na makikinabi sa iyang Diyos. Na makikistorya sa iyang Diyos. Amen? Hallelujah! So kitang taron, we are sanctified through the blood of our Lord Jesus Christ and kinahanglan kada adlaw sa itong kinabuhi, andamo nato atong mga kaugalingon. Batod pagali in the book of Revelation, chapter 22, verses 12 to 14, si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. O this is for the Christians nga katong idawat ni Kristo ang tanan natong buhaton para sa Ginoo mga igsuon. Hukma na siya and makadawat po ta og ganti gikan sa Ginoo. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang mulahi, ang sinugdan ug ang katapusan, bulahan katong naglaba sa ilang bisti aron sinhatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy. Ana lang ne. Gusto na kong i-highlight kanang word nga bulahan katong naglaba sa ilang bisti. This is a metaphor, mga isuon, nga bulahan katong kanunay naglaba sa ilang mga bisti hangtod sa pagbalik sa ilang manluluwas. Bulahan katong kanunay nagbatan-aw sa ilang kaugalingon, nangayo kanunay pasayon sa Ginoo kunay nabuhat nga dili maayo sa ilang una-una, sa ilang kasing-kasing, sa ilang niliyukan, even unto the around them. Bulahan ka isuon na kanunay nimong gitan-aw imong kaugalingon nakasala ba po atubangan sa Ginoo? O dili ka imong silingan, imong kanunay gibantay ka kanang siya sinira dyan na siya kasala. Kani ang baba maot kayo, wala ka gabantay sa uban, wala ka gabantay sa mga nagpalibot nimo kun dili imong kaugalingon kanunay nimong gitan-aw. Am I right before the Lord when He comes today? Amen? So mauna kanunay nang gitan-aw. Mao na nga
to consecrate yourself, mga iso, you need to be faithful and stay faithful. Yeah. Oras na, pag matinud-anon o pabilin na pag matinud-anon, kay kung matinud-anon ka isuon ang imong kinabuhi, mahimo na siyang kahayag. Di ba? In the book of Matthew, mahimo kang kahayag o asin ani nga katilingban. Kahayag ka nga mo'y maghatag og suga ngadtong mga nangawala na. Aron sila makakaplag og kahayag, which is our Lord Jesus Christ. O katong nga backslide na, can find their way back to Christ. Kung makakita sila nimo, oy naara dahil ang kahayag akong ipangita, mabalik sila din sa Ginoo. Dili hinuon isuon nga ang imong kahayag imong itabunan or nawala na wala na pud kahimo na himong model ngadto sa uban aron makabalik pud sila sa Ginoo. Then mahimutang asin ani nga katilingban that we will preserve purity, holiness and righteousness in this wicked generation. Isuon, nakuha ba nato? Hallelujah. Alang sa pagtapos, gusto na kong i-share kini nga story. So, dili siya imong nga spiritual story, but gusto na kong ma-learn, maangmato pa ang pagkamainang damon. Na yung isa ka farmer na nag-advertise siya sa iyahang farm, na kinahanglan siya o trabahante. So, i-post na dito nga, I need an applicant, blah, blah, blah. Then, pag-abot dito, usara ka buka lalaki ang nang-apply. An 18-year-old boy ang iabot. Then, yung pangutan na, can you run a tractor? No, sir. Can you handle a milking machine? Kay farm, no, sir. Then, ingana siya sa iyong kagalingon. After several more questions, then, kung maghapoy na natubag, wala na lang niya. Kung ang maong nga batan nga lalaki, kay ka na lagi nang inahanglan na di siya kaayo. Ingon na siya nga, wala mo sa kayo ng buhaton. Inaman ka din sa farm. Ni anak naman ni batan nga lalaki nga, I can sleep when the wind blows. Mori dito ba, tigulang nga na kinahanglan o farmer, gisapot, pero judge choice. Kaya isa naman, kung naapang pati kauban, nakapili ra siya. Nakaisa naman ito nga, lali man kagtubagong, o saan hindi kayang buhaton, I can sleep when the wind blows. So tuon man, gitrain niya, gitudluan niya, and then, miabot na, nagsugod na maisuon ang miabot na ang storm. So miabot na storm sa ilang lugar, o mga gusto atong farmer nga pangandaman lagi. And then, nakamata ang farmer sa kagabion, then gadagan siya. Pag dagan-dagan niya, tuon manakita niyang batang ng lalaki tulog jud. He can sleep when the wind blows judian. So wala lang niya pukawa. Gadagan siya, may ato siya yung barn, i-check niya ang mga hayop, mga alagang mga hayop. Then pagtanaw niya sa iyang mga alagang hayop, pagdagan niya dito, secure. The barn kuno tightly sealed and bolted. So there's no way nga mahampasan dito kay secure ko ng mga nagdananak. Dayon, na sa shelter, properly secured, nakadungdong na po siya nakatong pile of straw. Anurong to sa hangin, karoon magkalupad-lupad, dito bisa kasi gidaga na po niya. Isubay na po niya, na nakitaan niya, nagitabunan og canvas and tied up to puno, securely. So there's no way nga mapalig siya sa hangin. Then everything was secure. Then pabalik na siya sa imbalan, ningon din siya. Maudi ay, na nakaingon siya nga makatulog siya bisang pagutayhok ang hangin. Kaya secure na dahil niya ang tanan. Nakuha na to ang story mga isuon. So, ang lalaki, confident siyang natulog, kaya nga naman, he is well prepared. Pagtayhok pa lang sa hangin na init, na ibagyong moabot. So nakabantay na, naghipos na wala pa galing sugod og dagkong nakabalo na siya nga, naibagyong moabot, naghipos na maong batanon. Ipang-secure na niya ang tanan. Wala kay pagsugod og bagyo, sama sa farmer nga gibuhat, nga ihap pa siya nagdagan-dagan o panghipos, kaya ta panghipos super secure na diyan. Ang maong batanon, confident sa kanya naman, he is well prepared. And how about you this morning, mga isuon? Can you sleep when the wind blows? O na diha. Oy, ay ha pa ka magdagan. Daghan na ba yung mga warnings, daghan na mga signs these days na usahay magpalimog-limog lang ta, bata ako, di na ako mag-rapture na ko. No? Pero wala man, napinulang na lang ko, duha na akong anak, karoon mo. Ni rason ka nung isang musilingan o parenting at kanunay na mong isyaran, ay bata ka ko, di na ako mag-rapture na, pero wag ihapoy na hita ko. Oh, pero kita nga mga Kristohanon, kita nga dot-dot kanunay sa Ginoo, kita nga faithful o consecrated atong kinabuhi, we can feel and we can sense of diha magsugod na dahil tao panganda. Amen? Amen. So,
Mao nang isuon, heed the warning nga imo nakita kang don't ignore the signs, don't ignore the warning that God gives. So be faith, respond with urgency, pangandam na diha dayon. Don't delay in making preparations for eternity. Ayon ang paglangay, ayon kita nang sutaw na to tumakinabuhi kung sa dali nakita nato nga wala makatabang sa atong spiritual journey, buhiin na. Correct. And prepare yourself for the coming, for the meeting of your God. Embrace God's grace. While judgment is certain, God also offers forgiveness and redemption. Ang amos mga isuon, gihatag siya as hagit, as a warning, but also an invitation, urging individuals to get ready for the divine encounter. Naandam ta kanunay. And while waiting, mahimutang matinud-anon, magpatinud-anon ta, and even in sharing the gospel, kaya kung kanunay ka mag-share about Jesus Christ, that will keep you on track. Ang makadumduman ka kanunay, nalubali siya. Kanunay ka magsangyaw, kanunay ka mag-share about ka. Isa lang sa kaayo sa Ginoo, pagka matinud-anon sa Ginoo, i-share mo sa isilingan, kung sa may yung gibati, din ilambigit ni mo. Ito keep you in track, na kanunay ka makadumduman that your Savior is coming soon. Amen? So, ito iduko atong mga ulo karong nataknaan, mag-angkot ka. Hallelujah. Lord, we are so happy and excited to meet with you, O God. Ikaw ang Diyos na nakakita sa kaibuturan sa among mga kasing-kasing. Ikaw ang Diyos na nagasusi sa mga kasing-kasing karong nataknaan. And Lord, kung nakita magaling nimo kanamo karon nga dili mi ready, na dili ready para namo, na dili excited, Lord, may you deal with him, O God. Makiistorya ka kaniya, nahigugma ka kaniya, you're willing to embrace him or her, to offer forgiveness, to offer reconciliation, o dili aksidente ning taknaa, imo ni gitakda Ginoo, aron kaming tanan mahimo mainandamon o mahimo mabalik dinha kanimo o Dios. And Lord, whatever diri sa kalibutan na nakakuha sa among focus kinakan imo, mahimo nga kana among isalikway and among ipunting lamang dinha kanimo among manluluwas aron sa kanunay malipayon and excited me to meet with thee, O God. Lord, katumapulong nga akong hibuyan karong nataknaan, imuha ka to, O Dios, and let those words sink into their hearts, O God, na magpahinumdum kanila sa matagtakna silang kinabuhi. And thank you, O Lord, na sila lakip ang tibok nila nga panimalay, Ginoo, ilipitik dahil itigtingong sa trumpeta, masakgaw, O Dios. And thank you that one day, ang ilang mga hinigugman, O Diyos, makauban nila sa pagpangalagad, pagsimba din na kaniyong Ginoo. Lord, we are giving you all the glory, the honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen.